Hibiscus Camp Catering Story. Mukhang palayo na ang ating napupuntahan. From Naga to Hibiscus Camp, Tigaon naman tayo. Syempre hindi pwede doon na bukas ang event, bukas din tayo magsiset up. Kaya't ang mga angels ko, naghanda. Daig pa nito ang Girl Scout sa sobrang handa. Napuntahan ko na yung lugar na yon kaya't alam ko na mahirap paghanap ng makakainan doon. Kaya ang ginawa namin, namalengke kami ng mga pwede namin dalhin. From bigas, ulam, snacks, at ang pangmalakasang sumpay buhay, gin. Sa bagay, sa sobrang lamig sa lugar na yon, kailangan nyo talaga ng pampainit. Yun nga lang, hindi ako umiinom kaya sila lang. Mabilis ang pamamalengke lang ito kasi kailangan namin makauwi agad sa bahay. Hinahabol namin yung oras para makaalis kami ng medyo maaga-aga. Yun nga lang, ginabi pa rin kami. Dahil sa nagmamadali na, hindi na kami nakapag-prepare ng dinner kaya nag-drive-thru na lang kami sa McDo. Hindi rin maganda ang panahon sa araw na yon. Umuulan, hindi lang basta ulan, malakas yung ulan. Yung lugar na pupuntahan namin, hindi rin safe kasi sa taas yun ng bundok. Maraming zigzag road yung dadaanan namin. Gabi pa, walang masyadong bahay, madilim yung dadaanan namin. At yun na nga, maulan pa. Habang papalapit kami sa pupuntahan namin, lahat kami nakakaramdam ng takot. Lakasan lang talaga ng loob. Wala eh. Kay Lord na lang talaga kami kumapit. Alam ko namang hindi kami papabayaan ni Lord. Thank you Lord, sa haba ng biyahe namin sa kabila ng takot na nararamdaman namin, nakarating kami ng safe. Akala ko dahil nakarating na kami doon, okay na kami. Nung hinanap ko na yung cottage na tutulugan namin, mas nakakatakot pala yung magiging sitwasyon namin. Kasi yung cottage, walang kuryente, tapos walang mga katabing bahay. Mula sa road, aakyat pa kami ng konti sa bundok. Sobrang madulas yung daan, tapos yung naririnig namin lahat, tunog ng kuliglig. So, pag may nangyari sa amin doon, hindi kami makakatakbo agad-agad kasi nga andulas ng daan. Sabi ko doon sa caretaker, sabi ko, Kuya, hindi po talaga namin kayang matulog dito. Natatakot po kami. Kaya't napilitan kami maghanap ng lugar na pwede naming tulugan. Buti na lang may resort na malapit doon sa venue namin. Kaya ayun, nag-check-in na lang kami. Ang saklap lang, ang mahal ng kwarto nila. Kaya ayun, abuno ang inabot ng chef nyo. Kesa naman sa matulog kami doon, nakakatakot kaya. Sa kamamadali namin makahanap ng matutulugan namin, wala kaming nadalang gamit kasi iniwan muna namin yung mga utensils namin doon sa caretaker. Lakas ng trip nila habang kumakain, nagiinom sila ng gin. After ng kainan, eto na sila. Natutulog po sila. Bangon na girls, umaga na. Sarap ng tulog nila, pero ako, walang tulog. Ang ganda ng resort na ito, promise. Ang lamig dito, kaya hindi ako nakapag-swimming. Pero ang isang to, ang kapal ng balat, para daw sulit naman yung binayad ko dyan. Kaya't iniwan muna namin sila doon. Kami, nagpunta na ng venue para mag-set up na lang pa kunti-kunti. Malapit lang naman, kaya nilakad na namin. Yun nga lang, nakakahingal kasi paakyat. At eto na nga kami, sa wakas nakarating din kami. Hingal na hingal yung mga angels ko paakyat ng venue. Sobrang dulas pa ng dadaanan, kaya sobrang ingat din kami kasi mabibigat yung mga dala namin. Super proud ako sa mga angels kong ito kasi kahit sobrang pagod na sila, nagagawa pa rin nilang ngumiti at magkulitan. Mga babae yan, pero kayang-kayang tapatan ang galawang lalaki ng mga yan. Nang maiakyat na namin yung mga gamit namin sa taas, nagkanya-kanya na kaming galawan sa mga toka namin. Ito ang kagandahan sa kanila kasi kahit hindi mo na sila utusan, alam na nila ang kanilang gagawin. Kaya madali namin natapos yung mga isa-set up namin. Tadaan! All set na. Nag-aantay na lang kami sa pagdating ng mga guest at yung food na galing ng kamaligan. Nung natapos na kami mag-set up, hindi na naman nakisama ang panahon. Umulan na naman. Kaya ayun, dali-dali namin tinanggal yung mga cover ng mga upuan at lamesa.
Sinabi ko rin naman kay client noon na kailangan ng tent doon sa venue kasi nga open yung venue namin. Yun nga lang, wala talaga silang makuha na pwedeng pagrenta ng tent kasi yung sa amin, lahat nakalabas na. Kaya sobrang nakakapagod talaga yung araw na yun pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Buti na lang bago dumating yung 12 noon, nakisama na yung panahon. Nagpakita na si Haring Araw. Kaya na-set up namin ulit yung mga table and chairs. At sa wakas, eating time na. O diba, hindi halata sa mga angels ko yung pagod at puyat nila. Kaya ako, walang karapatang mapagod. Saktong 2 p.m, tapos na yung event. Umpisa na naman ang matinding ligpitan ng mga gamit. Sa pagligpit, walang problema. Nahirapan lang talaga kami sa pagdala sa baba ng mga gamit kasi madulas nga yung daan. Kaya't inabot na naman ng gutom ang mga angels ko. Buti na lang, ang dami naming baong pagkain. Hindi pwedeng walang pagkain, mamamatay kami. At buti na lang may dala kaming lutuan. Kahit saan kami pumwesto, pwede kami magluto. Di ba? Sabi ko sa inyo mga Girl Scout yung mga yan. Di papayag ang mga yan na aalis nang hindi sila handa. Mahirap na magutom lalo na ang isang yan. O, di ba? After kumain, pasyal-pasyal muna para mahimasmasa naman yung pagod namin. Wala pa kasi yung sundo namin at nararamdaman namin na late na naman kami masusundo kasi nga sabay-sabay yung event kayong araw. Buti na lang ang ganda ng view sa Hibiscus Camp kaya sulit naman yung picture-picture namin. Napunta na ako dito dati pero hindi pa siya ganito kaganda. Ngayon sobrang ganda niya na. Tsaka yung lugar na nakita ko, yung bahay nga tapos yung pool sa baba. Kaya nung una ang ine-expect ko talagang venue namin, yung pool dun sa baba. Kaya sabi ko, madali lang naman yun kasi madali lang naman i-set up dun sa baba. Hindi ko akalain na sa taas pa pala kami. May isa pa palang venue doon na pinaparentahan nila at yun yung nakuha ng client namin. Imaginin mo, dumating kami ng 10 p.m. tapos umuulan pa. Tapos paakyat kami doon sa venue nakuha ng client namin. Akala namin merong kuryente. Pagdating namin, nung hinanap na yung cottage namin, walang kuryente. Tapos meron pa yung mga tunog ng mga kuliglig na hindi mo maintindihan. Nakakatakot talaga. Sabi ko, pag may nangyari sa amin dito, paano kami makakatakbo? Hindi rin kasi alam ng kliyente namin na wala palang kuryente doon sa taas. Pumayag naman yung caretaker na doon na kami mag-stay ng gabi. Kaya ine-expect nung client namin may kuryente. Buti na lang mga atapang atao kami. Isang lalaki lang yung kasama namin tapos lahat kami babae na lahat. Yun nga lang, matatapang kami. Ito lang yung kagandahan sa catering. Ang dami mong lugar na mapupuntahan, ang dami mong may experience na hindi mo akalaing pagdadaanan nyo yan. Every event namin, may bago kaming natututunan. Basta't kasama namin si Lord, walang imposible. Kaya't sobrang nagpapasalamat din ako sa mga kliyente namin na talagang ibinibigay nila yung tiwala nila sa amin. Lalong-lalo na yun sa mga kaibigan, sa mga kliyente namin na inirekomenda kami doon sa mga kamag-anak nila, sa mga friends din nila na kami na ang kunin ng caterer. Nakakataba po ng puso, ang saya-saya pong malaman na nire-recommenda ninyo kami at nagtitiwala kayo sa amin. Sobrang salamat po. Thank you Ate Jan de Masayaw sa pag-recommend sa amin kay Mr. and Mrs. Hernandez. Napakabait po nila, grabe. Imagine niyo, dinala nyo kami sa Tigawon. Palayo na ng palayo yung napupuntahan namin. Ang saya po. At yung hindi pa man din tapos yung cater namin sa Hibiscus, may natanggap na naman akong chat na magpapa-cater din daw sila. At hindi lang po isa, dalawa po sila sabay sa isang day. Sobra pong nakakataba ng puso. Ang saya-saya ko. Promise. Thank you, thank you. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang po. Kita-kits sa susunod na vlog ko. Bye-bye!